So, mga sangkay, nabulabog po ngayon ang buong Pilipinas, no? Dahil nga po sa biglaang nangyari kay General Torre. At ngayon, mga sangkay, marami nga po ang mga umuugong na mga chismis na keso ililipat daw po siya sa ibang posisyon, huhuli sa mga contractors, mga congressman tiwaling opisyal, o kung ano-ano pa, mga sangkay. Ngayon, alamin po natin, ano ba talaga ang nangyari at ano kaya ang totoo dyan, mga sangkay. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At masyado pong nagkakagulo ngayon ng social media at mga balitaan, no? Dahil nga po sa biglaang pagsibak kay General Torre. At may mga iba nga po ang nagsasabi na pinahiya daw po si General Torre ng administrasyon ni PBBM. Lalong-lalo na po yung mga galamay na ito. Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #SolidSangkay. Okay, ito nga po ang alamin natin. Kasi nga po, maraming lumalabas na impormasyon. Gagaya nito, si Panfilo Lacson ay nagkomento. Lacson, Torre acted beyond authority. So ito po yung pasabog ngayon ni Senator Lacson. Ngayon, kasi may ugong-ugong, no? Ayon nga po sa mga chismis sa karaang araw, mga sangkay. Itong si General Torre daw ay may tinanggal na opisyal na hindi dapat daw po siya ang gagalaw nun o dapat ipaalam niya kay PBBM. Pero, ginawa niya ito ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ito, mga sangkay, tingnan natin. Tila umano lumalaki ang ulo ni General Torre III na umabot pa sa kanyang pag-asta bilang presidente ng Pilipinas. Kaya inalis ito bilang hepe ng Philippine National Police. At wala pa mga sangkay, wala pa nga pong 4 months. 3 buwan pa lamang mga sangkay si Torre. Diba? Nasibak agad sa pwesto. Lumulutang ang mga katulad na espekulasyon. Matapos ang pag-relieve ng Malacanang kay Torre na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasabay nito ang pag-viral ng isang video ng pagdalo ng dating PNP chief sa isang festival sa Tugigaraw bilang guest of honor. Nako. Anong mayroon dyan? Parang normal lang naman yun. Ginagawa rin naman yan ng ibang mga opisyal, kagaya po ni Martin Romualdez, di ba? Dumating si Torre, sakay ng Land Cruiser, at mayroon pang blinkers. Ngunit ayon sa batas, tanging si President and Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang pinahihintulutang gumamit nito. Naku po, ano yan? Samantala, wala namang eksaktong dahilan ng pagpapaalis sa pwesto kay Torre habang itinalaga namang bagong PNP chief, si General Jose Nartates Jr. Ito yon mga sangkay, yung bagong upo na PNP chief. Ito nga po ay ipinost ni Senator Amy Marcos. Binabati ko ang ating bagong PNP chief, General Jose Melencio Nartates Jr. Agbiag ti Ilocano. Mabuhay ka, General Tating, sabi po ni Senator Amy Marcos. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, ano ba talaga ang nangyari? Kumakalat ang impormasyon na itong si General Torre ay posible raw pong maupo sa ibang posisyon. Ito, magiging sekretary daw po ng DPWH, magiging next NBI chief,
Dalawa mga sangkay ang lumalabas. Magiging secretary daw po ng DPWH or next NBI chief. Kasi, mga sangkay, isa sa mga dahilan kung bakit mukhang lumulutang itong mga ganitong klaseng posisyon. Kasi mukhang magiging available yan. Lalong-lalo na po sa NBI at sa DPWH. Kasi posible po talagang masibak yung secretary po ng DPWH dahil nga po sa pambihirang nangyayari mga sangkay. At alam nyo, kailangan po talaga ng paglilinis sa DPWH kasi marami po dyan mukhang sangkot, no, sa katiwalian at sinasabi nga po na may sindikato at involved yung mga anomalya, mga sangkay na ginawa nito mga kontratista. Kaya ang tingin po dito ng iba, baka daw ang sekretong dahilan si Torre ay ilalagay sa isang posisyon na hahablot, dadampot sa mga kontratista, mga senador, mga congressman na may gawa ng isang malaking kalokohan. Pwede din, no? Kasi nakita nyo naman mga sangkay kung paano niya dinampot si PRRD, di ba? So, pwede, mga sangkay. Kasi ngayong siya, PNP chief Para siyang hindi po siya taga-utos lang sa diyan Hindi talaga siya yung tipong andun sa actual Nangunguha ng mga siraulo sa paligid. Well, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin niyo mga sangkay? Pero lumulutang din mga sangkay ang iba pang chismis na itong si Torre daw ay pinagtulungan daw po ng ibang mga opisyal ni PBBM. Ewan ko lang kung gaano katotoo yan. May mga lumalabas kasi na impormasyon na si Torre daw po ay mayroon pong sinagasaan sa loob na mga opisyal ni PBBM. Kung kaya't ngayon, siya po ang pinagtutulungan. Pero kung tutuusin, mga sangkay, eto sa maraming opisyal ni PBBM, isa si Torre mga sangkay sa may nagawa talaga para sa administrasyong ito. Grabe ang naging niya dito, naging role. Kaya tingin ko hindi siya ganun-ganun na lang bibitawan ni PBBM Kasi may mas ambag pa po ito kaysa bagong DILG secretary. Wala yun. Sa totoo lang, magaling pa rin po talaga sino ba tawag dito? Yung si Abalos. Pero, ayun na nga po mga sangkay, ihintayin po natin kung ano nga ba talaga yung totoong nangyari tungkol po dito. Ito, may mga nagkomento nga po dito mga sangkay. Yung mga balita ngayon, puro General Torre. Ito si Bato. Ito ang reaksyon ni Bato. Nasagasaan ko. The authority came directly from the prison. Ayan, sabi po dito ni General Torre, maybe mayroon siyang nasagasaan. Sir, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre because he went beyond his authority, meron siyang sinibak authority lang sa Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre dun sa actuations niya? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang as I have said during my time, nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mobilisan ng kailangan aksyonan agad. Nag-issue ako ng order din later on, I just inform Malacanang dito yung ginawa ko. Sabi ni Bato mga sangkay, mukhang mayroon daw pong nasagasaan. Kasi siya daw dati talagang nagsasubmit siya sa Malacanang. So, hindi ko alam kung mayroong ginawa talaga sa General Torre tungkol po dito. Pero, yun nga po, kumakalat po yung impormasyon na umaasta daw pong presidente. Yung iba naman, mga sangkay, may sekreto daw pong trabaho na ipapagawa si PBBM. Baka daw dadamputin yung mga contractors at mga tiwaling opisyal ng DPWH, congressman, senador. Yung iba naman mga sangkay, ililipat daw sa NBI.
si Torre. So marami pong ganyang klaseng kwento. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.